Good afternoon, class. Start na natin para agad tayong matapos. So, bago tayo pumunta dun sa actual na numerical solution class, pag-aralan muna natin yung mga basics. Okay, so pinaka-basic dito sa numerical solution is si matrices. Okay, so nagtanong na ako dun sa mga previous section. So yung matrix is bago talaga sa ating class. So konti lang yung may idea about sa matrices. So since ito yung first time na ma-encounter natin si matrices, umpisahan natin sa sa properties class. Okay? So dito tayo sa properties of matrices. So sabi niya dyan, systems of linear algebraic equations can be expressed very conveniently in terms of matrix notation. Class, for the introduction, nasanay tayo na pag meron tayong systems of linear algebraic equations, sinusolve natin using algebra, okay? Using the analytical method, which is yung mga class, yung substitution, elimination, yung sa calculator class, ginagamit din natin, si mode 5.3 yata yun. Okay? Pero plus, si calculator at saka si algebra, siguro kakayanin pa yung 2 equations 2 unknown, 3 equations 3 unknowns. Pero pag dumami na yung unknowns class, medyo mahaba na yung solution. Si calculator nga is hindi na niya masusolve. Okay? So kung actual naman is medyo matagal. Kaya nga pumapasok dyan si matrix notation class kasi mas mabilis yung pag-solve pag ginamitan natin ng matrix. Okay? So definition ni matrix, so plural is matrices. Sabi niya dyan, class, a matrix or matrices is a rectangular array of elements. Array class means arrangement. So arrangement siya ng mga numbers or symbols. So yung symbols na tinutukoy dyan is pag yung mga unknowns class na nire-represent natin as letter or symbols. So ibig sabihin class, yung matrix or matrices, arrangement lang sila ng numbers and symbol na naka-arrange orderly into rows and columns. Plus itong rows and columns class, ito yung pinaka-basic at pinaka-important component ni matrix, okay? So yung rows and columns. So yung isang matrix natin, ito example natin, itong matrix A, is kinoconsist siya ng rows and columns. So plus, para madaling tandaan, di ba si column sanay tayo na yung mga poste. So patayo, plus. So ibig sabihin si rows, yung kabila naman, yung pahiga naman, plus. So columns is patayo, rows is pahiga. Okay? Ngayon, dito sa example natin, una, so yung mga matrices daw, class, matrices are generally represented by a bold capital letter class. So yung mga gagamitin natin symbol or yung mga pangalan ni matrices, yung gagamitin natin dyan is capital letter. So pag kasi nagsusulat tayo, hindi na naman natin nabubold face minsan. So okay na tayo kay capital letter, okay? So lahat ng matrices natin is naka-capital letter yung pangalan nila class. So eto, si matrix A. So capital A yung gagamitin natin. So i-check natin si matrix A plus. Sabi niya kanina, yung major part ni matrix is yung rows and columns. So si columns yung patayo, si rows yung pahiga. So asan yung mga rows and columns ni matrix A? So ito yung mga rows niya class. Row 1, row 2, and row 3. So ito naman column 1, column 2, column 3, and column 4. Okay? So yung pagbibilang ng column class, laging nag-uumpisa dito sa upper left corner. So ito si row 1, tapos pababa class, row 2 and row 3. Ganun din pag columns naman class, column 1, column 2, column 3, and column 4. Okay? So yun yung mga rows and columns ni matrix A. Okay? Next property class is yung size ng matrix. So alam na natin kung nasaan sina row and column. So yung size of matrix naman
is yung kung ilang row at ilang column yung matrix natin. Okay? So, sabi niya, represented by n by m. Ibig sabihin, class, yung size ng matrix is n by m. So, yung n is yung number of rows. So, number of rows. Tapos, class, yung m naman is yung number of columns. So, pag tinatanong class kung ano yung matrix, ano yung size ng matrix natin, bilangin mo lang class. So, kunwari, si A. Kunwari, tinanong class, ano yung size ni matrix A. So, bibilangin mo lang yung number of rows at number of columns. So, ilang rows to class? 1, 2, 3. So, 3 by, so ilang ano naman class? Ilang columns naman? 1, 2, 3, 4. So, 3 by 4 yung size ng matrix A. Okay? So, ganun lang class. Bilangin mo lang yung number of rows by number of columns. Okay? Class, laging unang binibilang yung number of rows pag tinatanong size of the matrix. Okay? Okay, class. So, yun yung size of the matrix natin. Next, elements naman, class. So, okay na tayo dun sa rows, sa columns. Alam na rin natin na yung ginagamit na letter pang symbolize ng mga matrix is a capital letter. Alam na rin natin paano mag-identify ng size na matrix. Bibilangin lang natin yung number of rows by number of columns. So, n by m. N by m. Okay? So, next na properties ni matrix is the elements. So, yung elements naman, class, yung tinutukoy na elements dyan is yung laman ng mismong matrix, yung mga nasa loob ng bracket. So, ito yung mga elements, class, yung mga number na to sa loob ng bracket side. So, ito yung mga elements ng matrix A, yung mga numbers na to, class. Okay? So, pag tinanong asan yung mga elements ng matrix A, itong mga nasa loob ng bracket. Okay? Tapos, class, yung mga elements na yan, class, may mga pangalan yung elements na yan. Class, depende dun sa location. Okay? So, paano magpangalan ng elements? Kunwari, class, si number 2. Element siya ni matrix A. Pero anong pangalan ng element na yan, class? So, yung ginagamit natin symbol dyan is small letter A, class. Tapos, meron siya sinabi dito, class, ito, may elements of a matrix are generally identified by a double subscripted lowercase letter. For example, A, I, J. Okay? So, pag daw magpapangalan ka ng element, laging ganito yung pangalan niya, class. A, I, J. Ngayon, class, para ma-determine mo yung exact element name ng number na yan, papalitan mo lang yung values ng I and J. So, yung I dyan is kung anong row siya. So, kung anong row, yung I dyan. Tapos, yung J naman is kung pang ilang column naman sa class. So, kunwari class, etong si number 2. So, si number 2 is yung element, pang ilang row siya class? First row, di ba? So, A1, tapos pang ilang column siya, class? Column 1. So, si number 2 pala, class, itong number na to, class, is si element A11. Okay? So, ibig sabihin, class, itong si number 2 na to is si element A11. Ibig sabihin, yung pinakaunang element natin dun sa upper left corner, laging si A11 yung class. Kasi first row, first column. Ngayon, class, kunwari, anong element naman itong lugar na to, class, or si negative 3. So, si A, tignan mo lang kung pang ilang row siya. So, first row, 2. So, nasa row 2. Tama, nasa row 2, class. Okay? So, row 2, tapos pang ilang column? First, second, nasa second column. Okay, so A22. So, si negative 3 or yung location na to, class, is si element A22. Okay? So, ganun din, class. Kunwari, ito naman. So, yung number 3 na yan naman is si A3.
A23. Okay? A23 kasi second row, tapos third column. So, A, tapos 2, tapos 3. A23 naman. So, sabi niya, double subscripted lowercase, diba? So, nasa ilalim siya ni letter A, subscript siya class. Okay? So, pag yung symbol mo, numbers or letters nasa taas, tawag dyan, superscript. Pero pag nasa ilalim naman, class, yan naman is subscript. Okay? So, yung mga pinapangalan, yung mga elements natin is nakasulat subscript yan, mga ganyan. A22, A32, A42, A14. Okay? Tandaan niyo lang, itong unang number is yung kung pang ilang row siya, ito is kung pang ilang columns siya. Okay? So yun guys, okay na tayo sa rows, sa column, sa size ng matrix, sa elements ng matrix. Okay? So ito class, ibig sabihin, itong lahat na to is row 1, itong lahat ng to is row 2, row 3, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, pag ito, tingnan na kung anong element to class, kunin mo lang yung ij niya. So A2, tapos yung j niya is 3 or third column. Okay? So ganun lang class yung pag-determine. Importante kasi yan class mamaya sa mga sa mga susunod na discussion natin. Okay? So sabi niya, o yan, no, class, I and second column J. Okay? So ganun lang class. So bago tayo mag-proceed dun sa matrix class, discuss muna natin mabilis yung mga types of matrix. So ito mga types of matrix class is hindi naman to magagamit dun sa computations or sa solution natin. Pero kailangan natin i-discuss kasi may mga times na baka matanong lang sila class, yung mga definitions or mga identifications. So kailangan natin silang i-discuss kahit hindi sila magagamit sa computation. So una, square matrix. Plus pag square matrix ay daw, sabi nga nila, square is equal sides. So ibig sabihin, yung number of rows at saka number of columns is parehas lang. Na pag kinuha mo yung size ng matrix na yan is equal yung M at saka yung N, di ba? Class, ito, kunwari ito class, anong size to class? Anong size? Paki-chat nga dun sa chat box natin sa group chat. Anong size yung matrix S natin? 4x4. Ayun, 4x4. Ibig sabihin, meron siyang 4 rows and 4 columns. Okay? So, yung rows niya, which is N, is 4, and yung columns niya is 4. Okay? So, yung size nito, class, is 4x4. So, dahil equal yung number of rows and number of columns, square matrix siya, class. So, ganun lang. So, square matrix siya pag parehas yung number of rows and number of columns. Okay? So, next, diagonal matrix. So, dito class, kung maalala nyo yung Solman nyo class, pag meron kang quadrilateral class, kahit pa yan ng quadrilateral, yung diagonal is yung opposite corner, di ba? Itong dalawang to, diagonal to class. Okay? Pero yung diagonal na tinutukoy lang dito sa matrix natin class is yung left to right downward sloping line. Ibig sabihin class, left to right tapos downward sloping. So yung ganitong klaseng diagonal lang class, yung kailangan natin dito sa matrix, yung pababa na ganito class. Hindi na natin kailangan yung diagonal na isa pa, yung patayon na yun. Hindi na kailangan yung class. Yung diagonal lang na pag-uusapan natin dito class is ito. Okay? So yung diagonal na to class, yan yung tinatawag na diagonal of the matrix or major diagonal of the matrix. Okay? Pero mas okay na tayo kung diagonal lang tawag dyan. So, yan yung diagonal. So, laging yung diagonal of the matrix is nag-uumpisa dun sa A11, yung sa upper left corner, kay A11. Di ba class si element A11 to? Okay? So, laging dyan nag-uumpisa si diagonal tapos papunta sa right na downward sloping. So, etong buong to class, ibig sabihin, si 2, si negative 3, si negative 5, at saka si 13, yan yung mga values sa diagonals natin. Okay? Ngayon, tinatawag na diagonal yung matrix class kapag yung matrix natin is 0 lahat yung value pera dun sa diagonal. Yan, okay?
So yung ibang mga elements niya is 0, yung diagonal lang niya yung merong value. Kaya tinawag siyang diagonal matrix. Next class is si identity matrix naman. So si identity matrix class is parang diagonal matrix lang din, kaso yung problema, class, kung mapapansin nyo, dito kay diagonal matrix, class, oo, pwedeng magkakaiba dito, class, kay diagonal matrix. Pero kay unity matrix, pare-parehas yung mga value ng diagonals. Okay? Lahat ng elements dun sa diagonals, pare-parehas yung value. Okay? Yun yung pinakaiba ni identity matrix kay diagonal matrix. Dito pwedeng magkakaiba, pero dapat kay identity, pare-pareho pa yung value ni diagonals. Okay, punta tayo kay scalar. Si scalar is parang diagonal matrix din, or parehas sila ni identity class. Pare-parehas yung elements dun sa diagonal, pero yung pinagkaiba niya class, hindi na zero yung ibang elements. Kung mapapansin niyo to class, hindi na mga zero yung nandito sa ilalim ng diagonal at saka dun sa itaas ng diagonal. Okay? So kahit pare-parehas yung value ng diagonal niya, kamukha ng identity, yung pinagkaiba niya class is yung mga values dito sa taas at dito sa ilalim ng diagonal is hindi na zero. Hindi kamukha ng identity. Zero yung upper elements at saka lower elements ng diagonal. Okay? Next. Symmetric matrix class. So pag symmetric matrix naman, yung gagawin mo lang para ma-check kung symmetric yan, takpan mo tong diagonal class. Pagka natakip mo na tong diagonal class, i-check mo yung upper, ay yung lower, at saka yung upper class, kung parehas yung mga values. So C3, okay, pag tinignan mo dito class, gawin mo to as, i-treat mo to as a salamin class, in mirror. So kung mapapansin mo class, yung upper, okay, so yung mga upper class saka yung lower is equal yung mga value ng element. So dito, yung 3 class equal dun sa 3 sa ilalim, tapos si negative 7 equal dun sa negative 7 sa ilalim, yung 0, 0. So ibig sabihin class, square, symmetric matrix siya. Kasi para maging symmetrical siya, dapat square din siya class, di ba? Kasi pag hindi siya square, merong walang kapartner, di ba? So para maging symmetric matrix siya, dapat square siya. Tapos pag tinakpan mo yung diagonal, magkamukha yung upper and lower elements. Okay? So 6, ito yung pinakamadali. 0 or null matrix pag 0 lahat. Okay? So ganun lang yung class. Pag 0 lahat yung elements mo, 0 matrix yan. Next, vectors class, vector matrix is pag isa lang yung row or isa lang yung column. So kunwari itong si X class, ilang rows siya? 1, 2, 3, 4. So 4. Tapos ilang columns siya class? 1. So yung size ng X natin, yung matrix X is 4 by 1. Na meron lang siyang isang column. Kaya tinatawag siya na column vector. Pag yung row naman, yung isa lang, row vector naman yung tawag doon. Kamukha ni matrix Y. Si matrix Y, merong isang row, so 1 by, ilang column yan? 4. So 1 by 4 yung size ng matrix Y na isa lang yung row. Kaya nga tinatawag naman siya na row vector. So basta pag meron kang isa lang na column or isang row lang yung matrix mo, vector yung tawag doon. Check mo na lang kung column vector ba siya or row vector. Okay? Next, triangular matrix class. Ang triangular matrix naman class, i-check mo lang yung diagonal. So ito class, ito yung diagonal. So i-check mo lang yung diagonal. Ngayon class, dapat yung lower part ng diagonal or upper part ng diagonal, 0 lahat. Pag meron kang triangle of 0 sa ilalim or sa taas ng diagonal mo class, ito yung diagonal dito class kasi ito yung diagonal dito sa isa. Pag meron kang 0, 0 lahat class dito sa ilalim ng diagonals or sa taas ng diagonals, triangular matrix yan kasi may triangular ka ng 0. Okay? So pag nasa ilalim yung mga 0, upper triangular. Pag nasa taas
taas naman, baliktad naman, lower triangular naman yung tawag doon. Okay? So, madali lang silang tandaan class actually. Okay? Kailangan lang natin silang aralin para familiar tayo, may idea tayo sa mga different types. Okay? Pero hindi yan mag-a-affect dun sa solution natin later on. Okay? So, daanan lang natin sila class. Pag tri-diagonal naman class, ibig sabihin try tatlong diagonal. So, ito lang talaga yung diagonal, pero dahil may value yung diagonal sa taas at sa ilalim ng major diagonal class, tinatawag siyang tri-diagonal. Pero ito lang talaga yung major diagonal natin class ha. Pero dahil may value yung dalawang minor diagonals, ito sa ilalim niya, tinatawag yan as tri-diagonal matrix. Okay? Pag banded naman class, may bukod dun sa tri-diagonal, bukod sa tri-diagonal class, meron pang mga maliliit na diagonal na may value. Okay? So, pag mga ganyan class, may mga more than tri-diagonal na mga values ng elements, banded naman yung tawag doon, banded matrix. Tapos, huli class, is sparse matrix. Si sparse naman class, pag marami kang elements na zero, pero wala silang arrangement or hindi sila nagpo-fall dun sa mga naunang types. Okay? So, pag maraming zero, pero staggered sila or sabog-sabog yung location nila, okay? So, tawag dyan is sparse matrix. Okay? So, yun lang yung mga types ng matrix class. Dinaanan lang natin sila kasi kailangan din natin silang malaman kahit hindi natin sila gagamitin sa solution. Okay? So, next class is yung tinatawag na transpose of a matrix. So, tapos na tayo dun sa mga elements, tapos na tayo dun sa mga components ng matrix, tapos na tayo sa types. Next part is yung transpose of a matrix. So, sabi niya dyan, class, a transpose of an n by m matrix is the m by n matrix AP. Class, madali lang to class. Kunwari, ito meron kang matrix C. Okay? Diba class, meron tayong matrix C? Okay? So, si matrix C natin, meron, ano yung size ng matrix C natin? 3 by 3, di ba? Kasi 3 rows, 1, 2, 3, and 3 columns. Okay? So, yung matrix C natin is a 3 by 3 column. Ay, 3 by 3 matrix. 3 rows and 3 columns. Okay? Ngayon, class, pag gagawin mo na si transpose, plus yung symbol natin para sa transpose of a matrix, bigyan nyo lang ng superscript na capital T, yung matrix. So, kunwari, ito class, yung matrix natin is letter C. So, para kung gusto mong kung gusto mong hanapin si transpose, ito yung symbol ni transpose class. Bigyan mo lang ng capital letter T. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng transpose. Okay, so anong ibig sabihin ni transpose class? Sabi niya, yung n by m, babaliktarin mo lang. Di ba si n is yung rows, m is yung columns? So, para pagdating daw kay transpose niya, yung rows magiging columns, yung columns magiging rows. Okay, yun lang yung ibig sabihin niya, class. So, kunwari class, etong si C. Etong set of elements na to is si row 1. Tama ba? Si row 1. Okay? Ngayon, class, pagdating kay transpose, si row 1 magiging column 1. Okay? Kasi nga sabi niya, magpapalit yung row and column and row. Okay? Diba? Sabi niya kanina, class, row 1 to class, row 1. Ito, n by m magiging n by n. So, si row magiging column, si column magiging row. Okay? So, si row 1 na si 2, negative 5, saka negative 1, magiging column 1. So, isusulat mo ngayon sa 2, negative 5, negative 1. Nakita niyo ba yung nangyari, class? Etong row 1 na to, naging column 1 sa transpose ng matrix C. Okay? So, tutuloy natin. Etong si row 2 naman, magiging column 2 naman sa transpose. So, 7, 6, negative 3. Okay? So, itutuloy natin si row 3, gagawin natin column 3. So, 0, negative 3, at saka 8. So, yan class. Nasagot na natin yung tinatanong. So,
itong sagot na to, ito yung transpose of the matrix C. Okay? So, ito si matrix C, class, itong nandito. Ito si matrix C. Ito yung transpose ni matrix C naman. Okay? So, ganun lang, class. Magpapalit lang yung columns and rows. Okay? So, class, paano nyo, meron yung sagot dito, class eh. So, may step-by-step naman siya na ginawa, class. Discuss natin yung step-by-step na ginawa ng module natin. So, i-check natin kung tama yung ginawa natin, class. Meron pang isang way daw. So, yung isang way daw is ito, yung step-by-step. Una daw, class, kung kukunin mo daw yung transpose ni C, ito yung class, CT, di ba? Okay? Unang gawin mo daw is i-retain mo yung diagonal. Class, ito yung diagonal natin, di ba? Si 268. Okay? So, pag daw tinranspose mo si C, may iwan pa rin si 268. Tapos, class, ang gagawin mo, pagpapalitin mo ng pwesto ngayon, class, yung mga elements sa itaas at saka sa ibaba. Class, naalala nyo ba yung symmetrical matrix? Diba magka-partner, ito yung mga magkaka-partner niyan, class? Pagpapalitin mo lang daw ngayon sila ng pwesto. Okay? So, yun yung ibig sabihin niya dito sa you must flip over. Okay? So, ibig sabihin, class, ito, nako, kinopya mo na si, class, si diagonal. Kasi daw si diagonal, hindi nagbabago, class, kahit i-transpose mo yung matrix, siya pa rin yung diagonal niya, class. So, nire-write mo na to, si diagonal, class, si 268. Ngayon, pagpapalitin mo na ngayon, class. Si 7 pupunta sa lugar ni negative 5, si negative 5 pupunta sa lugar ni 7. Ganun din dito, si 1 pupunta dun sa kay negative 1, si negative 1 pupunta dun kay 0. Tapos si negative 3 pupunta kay 4, si 4 yung pupunta sa location ni negative 3. Okay? Ito, magre-retain kong diagonal, class. Ito yung nangyari, class. Ito, si 268, tapos nagpalit si 7 at saka si negative 5, di ba? Nagpalit din si 0, tsaka si negative 1, nagpalit din si 4, tsaka si negative 3. So, pwede nyo rin gawin yan, class, pero yun yung pinaka-basic na solution. Pero mas madali dun sa nauna nating discuss, class. Yung base dito sa definition. Ito yung transpose of one matrix n by m is m by n. Okay? So, mas madali, di ba, class, yung babaliktarin mo na lang, class. So, si first row, 2, negative 5, negative 1, gagawin mo lang siyang column. Okay? Tapos, 7, 6, 4. Tapos, 0, negative 3, 8. Okay? Kung mapapansin nyo, class, hindi nga nag-iba. Yung diagonal, di ba? 2, 6, 8 pa rin. Okay? So, pero mas mabilis to, class, di ba? Mas mabilis. Kesa dun sa step-by-step na solution. Okay? So, kasi, class, first step kasi minsan yan, yung kailangan mo kunin si transpose. Kaya dapat, hindi na tayo magtagal kay transpose. So, doon tayo sa mas mabilis at mas madali. Okay? Ngayon, class, isang property ni transpose, class, is yung element niya is magkapalit yung pangalan. Anong ibig sabihin? Class, si negative 5, anong element yan, class? Ano siya? Pakitype, class, pakitype dun sa chat kung anong element si negative 5. Pakitype dun sa, dun sa chat box natin kung anong elements si negative 5. Naalala niyo pa ba, class, yung yung pagpapangalan ng elements? Di ba ano lang yun? Kung pang ilang rows A12. Ayun, tama. A12 kasi nasa first row siya, tapos second column. So, A12. Ngayon, class, kung gusto mong i-check kung tama yung ginawa mo sa transpose, si negative 5, class, sa original, A12, pagdating sa transpose, class, dapat nasa A21 siya. Magpapalit yung rows and columns niya, class. So, nasa si negative 5 nandito. O, i-check natin kung A21 nga yan, class. Second row, first column. So, tama. Nasa A21 nga siya. So, ganun para i-check kung tama yung nagawa mo, class. Dapat, yung original element location niya, class, magpapalit lang. So, kung A12 yan, dapat sa transpose, nasa A21 siya. Kaya nga si class, di ba, si diagonal, di ba si diagonal A11, A22, A33,
Kaya nga kahit nasa transpose, kahit baliktarin mo, A11, A22, A33 pa rin, hanggang A44, hanggang kung ilan pa yan, di ba? Kaya nga hindi nagbabago sa diagonal. Kunwari, meron kang A34, dapat pagdating sa transpose, nasa A43 naman. Ganun lang. Okay? So, ganun lang kadali si transpose class. Babaliktarin mo lang yung column, yung rows, gagawin mo lang columns. So, laging rows yung inuuna nating class. So, si row 1 magiging column 1, si row 2 magiging column 2, si row 3 magiging column 3 para kay transpose. Okay? Ayun. Proceed tayo, class. Okay, example, class, oh. Kung gagawin natin to, madali na lang, di ba? Pwede nyo gawin tong step by step, or pwede nyo rin gawin yung mas mabilis. So, paano yung mabilis, class? Yung row natin, gagawin natin column. So, itong row 1, gagawin natin column. So, re-rewrite mo lang as a column. So, 10, negative 2, negative 5, 0, 7. Tapos, yung next row naman, gagawin mo siyang second column, yung second row. So, negative 3, 1, 3, 0, 4. Tapos yung third row, gagawin mo siyang third column. So 9, 2, negative 1, 8, at saka 6. So tapos na, class. Ito na yung transpose ng matrix F. Di ba mas mabilis dun sa ginagawa natin kaysa dun sa step by step. Okay? So, yan yung tinatawag na transpose of an element, of a matrix. Okay? So babalitarin mo lang yung mga elements niya. Okay? Yan, guys, ito yung step by step, oh. Kinuha niyo muna yung diagonal. Ito yung diagonal. Tapos, niretain niya kasi hindi naman nagbabago yung diagonal. Tapos, lahat ng nasa taas, nilipat niya lang sa ilalim. Okay? So, di ba kamukha lang yung sagot natin? Mas mabilis pa yung sa ating class. Mas madali. Madaling gawin. Ito, baka magkamali ka pa sa pagbaliktad. Di ba, class? Sa pag-flip. So, doon na lang tayo sa madali. Okay? So, next class, tapos na tayo sa transpose. Yung next topic natin is matrix algebra. So, ibig sabihin, class, gagamit tayo ng algebraic operations. So, ano yung mga algebraic operations na gagamitin natin, class? Addition, subtraction, saka multiplication lang. Hindi tayo mag-division. Okay? So, mag-a-add lang tayo ng dalawang matrix, mag-subtract ng dalawang matrix, or mag-multiply ng dalawang matrix. Okay? So, una natin is yung addition. So, class, addition. Class, kung titingnan nyo to, mukhang nakakatakot lang yan, class. Pero madali lang intindihin yan. Okay? So, ibig sabihin lang yan, class. So, pag daw nag-add kayo ng dalawang matrix, si matrix A at saka matrix B, okay, magiging matrix C siya. At yung element, di ba class element yung tawag dito? Yung mga A11, A21, B11. So, para daw makuha mo yung element nung C, pag-a-add mo lang yung element ng A and B. Okay? So, paano yun, class? Sample tayo. Ito, class, meron tayong dalawang matrix, matrix A sa matrix B. So, class, bago tayo nag-a-add or nagsasubtract ng matrix, kailangan i-check muna natin. Kasi sabi niya dito, class, so meron siyang remember. Remember, kailangan lagi natin daw tandaan or huwag natin kalimutan na pwede lang tayong mag-add or mag-subtract pag equal size yung matrices natin. So, pag unequal sila, class, hindi sila pwedeng i-add or subtract. So, kailangan pala, unang step natin is i-check natin yung size. Okay? So, dapat parehas yung size ng dalawang matrix na ipag-add natin o ipag-subtract. Okay? So, si A, class, diba si A is 1, 2, 3. So, 3 by, ilang columns siya, class? 1, 2, 3. So, 3 by 3 siya, class. Okay? So, check naman natin si B. 1, 2, 3. So, 3 rows by 3 columns. Class, laging unang binibilang is yung rows, di ba? Okay? So, 3 by 3, 3 by 2 din si letter B. So, equal size sila. Ibig sabihin, pwede natin silang ipag-add or ipag-subtract. Okay? So, ngayon, class, i-proceed na tayo sa add and subtract. So, sabi niya, class, si A plus B. Okay, anong sabi niya sa instruction?
i-add daw natin yung dalawang 3 by 3 matrix na si A at saka si B para daw ma-obtain si letter C. So pag pinag-add mo daw si A yan, di makukuha mo si C. Yung size daw ni C is 3 by 3 rin. Siyempre, kasi 3 by 3 yung dalawa, di ba? 3 by 3 si A, 3 by 3 si B. So yung sagot natin na si C is 3 by 3 rin, class. So, hanapin natin yung sagot natin na si C. Okay? So, ito yun, class. Ibig sabihin, pag 3 by 3 class, meron kang 3 rows. Tama? 3 rows. Tapos meron kang 3 columns. Di ba? 3 rows, 3 columns. So, ilan yung hinahanap natin class na value? Or ilan yung hinahanap natin element? 9. Di ba? So, sino yung mga element na yan, class? So, yung mga element na yan is si A11. Di ba? A11 to class. First row, first column. Tapos, ito class, A12 na to class. Di ba? Kasi first row, second column na. Tapos A13, A1, ito class ano na to, A24 na, ay A21 na ngayon class, di ba? Kasi second row, first column. So second row, tapos first column. So yung element na yan is A21 na. Ito class is A22, ito is A23, tapos A31, A32 at saka si A33. So, meron pala tayong hahanapin na siyam class, di ba? 9 elements yung kailangan nating hanapin para makuha natin yung C or yung sum ni A and B, di ba? So, ngayon class, para makuha yan, iisa-isahin mo lang ngayon class. So, unahin natin si A11. Yan yung sinasabi niya class, para daw makuha mo yung element ng sum, kailangan mo lang ipag-add yung element. Ibig sabihin class, kung hinahanap mo is si A11, kailangan lang natin ipag-add yung A11 ni letter A at saka A11 ni letter B. Okay? Add lang natin yung A11 ni matrix A at saka ni matrix B. So, yung A11 para kay C is 1 plus 3 lang. Okay? So, eto na yung sagot dito kay A11. So, yung sagot dito is 4. Okay? So, ganun lang class. Para makuha mo lang yung element, yung value ng element ni C, kailangan mo lang ipag-add yung element na yon na nandun kay A at nandun kay B. Okay? So, example natin class. Eto pa, si A32 class. Hanapin natin si A32. So, para daw makuha yung A32 ni letter C, kailangan lang natin ipag-add yung A32 nandito kay A sa A32 nandito kay B. So, nasaan si A32 na nandito kay A? Di ba ito yun? Kasi third row, tapos second column. So, si 4. Tapos dito class, saan si A32? Ayun, si 3. So, 4 plus 3, so magkakaroon ka ng 7. Okay? Maliwanag ba yun class? Pakibigyan naman ako ng thumbs up sa mga naka-on cam kung naintindihan. Yes po. Yes po. Yes po. Ganun lang class. So, kung hahanapin natin class, kunwari, A13 naman class. Okay? So, kung A13 naman, kunin lang natin si A13 yung A and B. So, yung A13 nito, pag A13 class, ano kasi ibig sabihin? First row, third column. So, first row, third column. So, ito si 3. Tapos dito, first row, third column, si 1. So, 3 plus 1, 4 din. Okay? Yun, ganun lang class. Tapos hanggang mapuno mo to class, mapuno mo yung, ito na yung magiging sagot natin class. Ayan, no? Yan. Okay? So, naging ano lang class, madali lang siya, di ba? I-add mo lang yung mga elements dun sa parehas na location nung hinahanap mong element. Okay? Buburin ko lang ito class ha. Okay? So, ito class, yung 4 galing dito sa 1 and 3 kasi mga A11, di ba? Tapos ito, anong elemento? A22. So, i-add mo lang yung A22. So, itong dalawang to. 1 plus 1, 2. So, ganun lang class. Ganun lang si addition. Okay? Ngayon class, sabi niya kay addition class. Okay? So, sabi niya kay addition, yung A plus B equal lang daw kay B plus A. Parehas lang yan class kahit mauna si B.
Okay? Pag nauna kasi si B, parehas lang din, di ba? Kunwari, 1 plus 3, tapos kung balik ka rin mo naman, 3 plus 1, parehas lang. Okay? Yun yung pinagkaiba niya kay subtraction. Plus si subtraction, magkaiba si A minus B kay B minus A. Okay? So, kunwari class, dito, example natin ito class. Pag sinagot natin yan, si A plus B class, okay, so wag na natin bigyan ng pangalan. Pwede nyo rin bigyan ng pangalan. So, kunwari, yung A plus B nyo, pangalanan nyo na na letter X. Yan. Basta capital letter. Pwede rin naman na hindi nyo na pangalanan class. Sabihin nyo na lang agad dito na A plus dito. So, ano yung class? Anong size nito class? 1, 2, 3. So, 3 by 2. Okay? Tapos yung isa, parehas lang class. 3 by 2 din to, di ba? 1, 2, 3, 1, 2. So, 3 by 2 din, ibig sabihin, pwede natin silang pag-add at pag-subtract kasi parehas lang. Ibig sabihin, yung sagot natin, 3 by 2 rin dapat. So, kung 3 by 2 yan, so, tatlong rows din yan, class. Tatlong rows. At saka, dalawang column. Okay? So, A31, saka A32. Okay? So, anim yung hahanapin. So, para dito kay A11, i-add mo lang yung dalawang A11, yung A11 ni 5 at saka ni A11 ni A at saka A11 ni B. So, 5 plus 2, 7. Okay? So, kunwari, si A22 naman plus, ito, negative 3 at saka 2. So, magiging negative 1 na lang. Di ba class? 2 minus 3, 2, pag in-add mo sa negative 3, negative 1. Di ba class? Algebra, basic algebra yan class ha. Okay? Ngayon class, pag subtraction, ganun din. Ganun din kay subtraction class. So, para kay subtraction naman, isa-subtract mo lang, hindi mo siya i-add. So, meron tayong ilang unknowns kasi, 6. So, yan class, diba? So, para dito, imbis na ipag-add mo si 5 at saka si 2, gagawin mo yan is, i-minus mo sila kasi A minus B. So, dahil na unang nabanggit si A class, di ba kay addition A plus B equals yan kay B plus A. Pero pag kay subtraction class, pag subtraction to class, hindi na equals si A minus B kay B minus A. Okay? So, pag tinatanong class is A minus B, una lagi si A, siyempre. So, kunwari dito, A minus B, so 5 minus 2. Ano yung sagot dyan, class? Positive 3. Okay? Check natin, class. Pag kasi tinanong naman, class, si B minus A, ano yung magiging sagot niya sa A11? Magiging 2 minus 5. Kasi una dapat si B, di ba? Ito, si B, si 2 minus 5. So, magiging negative 3. Okay? So, pwede natin sabihin, class, na si A minus B at saka si B minus A, parehas yung value nila pero magkaiba lang ng sign. Tignan nyo class. 3 tapos naging negative 3. Si 5 naging negative 5. Si negative 7, 7, 5, negative 5. Nagpalit lang sila ng sign class pero parehas lang yan. So si A minus B, pag binaliktad mo, inanap mo si B minus A, parehas lang yung mga sagot, iba lang yung sign. Okay? So kung gusto mong i-check. Okay? Pero yung process niya, kamukha pa rin ni addition, yung A11 nito, A11 nito, magiging A11 dun sa kabila. Okay? Depende na lang kung add or subtract, kung sino yung uunahin mong subtract. Okay? So, yun lang si addition class. Medyo madali si addition. Saka si subtraction. Kamukha nito class, ito yun yung mga sagot. So, 5 plus 2, si 7 ang galing dito, 5 at saka 2. Tapos itong 7 na to, 1 plus 6. Ito is negative 1 plus 4. Okay? So yung kung saang location lang sila, ipag-add mo lang yung nasa matrix na A and B para makuha yung dun sa matrix C. Okay? So ito yung medyo class, medyo kailangan ay medyo nakakalito lang si multiplication. Okay? So si multiplication, sabi niya diyan class, matrix multiplication consists of row to column multiplication.
Tapos, isa-summation mo pa daw. Anong ibig sabihin ng class? Ito yun, merong formula dito. Ito class, oh. Anong ibig sabihin ng formula na yan, class? Si A, yung element kay A, imumultiply mo lang dun sa element kay B, tapos i-add mo lahat ng multiplication na yun. Paano yun, class? Gawin natin mas madali. Okay? So, gawin natin mas madali. Dito tayo sa example. Okay? So, class, sa mukha ng addition and subtraction, meron muna tayong kailangang i-check. Okay? So, ano yung kailangan natin i-check? Kung conformable yung dalawang equation natin. Ibig sabihin, class, pag hindi sila conformable, hindi natin sila pwedeng i-multiply. So, paano natin i-check kung conformable sila? Nandito, class. So, conformable daw yung matrix pag yung columns nung una, same number of rows nung pangalawa. So, i-check natin, class. Ngayon, unang nabanggit ngayon si column, di ba? So, i-check natin kung ilang column to, class. 1, 2, 3. 3 columns. Tapos, ito naman, class. Rows naman yung bibilangin daw natin dun sa pangalawa. So, 3 rows. So, pag equal yan, class, pwede natin silang ipag-multiply. Okay? So, pag parehas daw yung bilang ng columns ng una, at saka yung rows ng pangalawa, pwede natin silang ipag-multiply. Okay? Ngayon, class, pag hinanap na natin yung sagot, si product ni AB, okay? A to B yan, class. AB, di ba? So, kanina, class, madali yung paghahanap kasi alam na natin yung mga hanapin. So, ganun din yung gagawin natin dito, class. Una, kailangan natin malaman kung anong size yung matrix na sagot, yung sagot na matrix natin. So, para malaman kung anong size yan, class, baliktad naman yung titignan mo. Okay? So, kay column A, ilang rows naman, class? 1, 2, 3, 4 rows siya, di ba, class? So, dito, class, mayroon kang 4 na rows yung sagot mo, class. Tapos, kung ilang column naman, titingin ka naman dun sa pangalawa, class. Ilang column yung pangalawang matrix mo? Isa, dalawa. So, meron kang dalawang column. Meron kang 4 na rows, meron kang dalawang column. So, 8 yung hahanapin natin. Okay? Pero ano, class, nakakalito yan, di ba? Yung rows column. Kasi kanina, nasanay tayo na laging rows yung inuuna natin tinitignan. Tapos ngayon, biglang nag-column, di ba? So ngayon, para hindi na tayo malito, class, kalimutan na natin to, class. Okay? Kasi nakakalito. Pag nakakalito, class, huwag na natin tandaan. Okay? So isip tayo ng paraan para meron tayong magawa, class. Okay? Pag kasi nakakalito, class, hindi dapat kinakalimutan yun. Okay? So ngayon, class, meron tayong diskarte. Okay? So yung diskarte natin ganito. Para hindi tayo nalilito. Kasi sanay tayo na laging rows yung una natin tinitignan, di ba? So pag sinama pa natin yun, malilito tayo. So gawin natin, huwag na natin isama yun. Ganito na lang. Yung gagawin natin, yung first step is kailangan natin i-determine kung anong size yung matrix natin. Class, pakisabi nga kung anong size yung matrix. Paki-chat. Chat na lang, class, para mabilis. Chat nyo dun sa Google Meet kung anong size yung matrix A. Paki-chat na lang, class. Huwag na kayo mag-open ng mic para mabilis tayo. Yun. 4 by 3 daw. So, tama. Kasi 4 rows, 3 columns. So, 4 by 3 to, di ba, class? Okay? So, next, paki-chat din yung letter B, class. Si matrix B. Kung anong size to, class. Paki-message din. Yun. 3 by 2. Tama, class. 3 rows, 2 columns. So, 3 by 2. Ngayon, class, para magamit natin kung diskarte natin, yung gawa-gawa natin diskarte, class, kailangan, kunwari, AB yung hinahanap, unang nakasulat si A, pangalawa si B. Tandaan nyo yun, class, ha? Kasi dito, class, hindi kamukha ni addition, class. Si AB, hindi yan equal kay BA. Okay? So, kung yung hinahanap is AB, dapat unang isulat nyo si A, pangalawa si B.
Kung BA naman yung hinahanap class, dapat nandito si B, nandito si B, nandito naman si A. Okay? Yun lang yung kailangan yung tandaan sa discard natin na to class. Ngayon, kunwari class, eto nga, kunwari si A yung hinahanap, kaya nandito si A, pangalawa si B. So, na-determine na natin, ngayon class, pag meron na kayo ng sets ng dalawa na nasa order, etong dalawang nasa loob na to, class, eto yung i-check nyo kung parehas. Pag parehas yung dalawa na to class, conformable yan. Ibig sabihin class, pwede natin silang i-multiply. Okay? Pag parehas yung magkalapit na number. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, dapat parehas yung ayos. Kung AB yung hinahanap, nandito si A, nandito si B. Pag BA naman yung hinahanap, nandito dapat si B, nandito si A. Okay? Kasi titignan mo yung magkatabi. Ito yung magkatabi na to class. Ito, si 3 at saka si 3, dapat parehas yung magkatabi na yan. Ibig sabihin conformable. Tapos, ito yun, di ba? Conformable sila. Parehas. Ngayon class, yung matitirang na nasa labas, si 4 at saka si 2, yan yung magiging size nung sagot natin. So, si AB natin class, yung magiging sagot natin is A 4 by 2 matrix. Kasi nga, 4 dito, 2 dun sa dulo, di ba? Yung una tsaka huli class. So, yun yung magiging size nung sagot natin class. 4 by 2, ibig sabihin meron kang 4 rows, tapos meron kang 2 columns. So, ilan yung hahanapin natin class? 8. Magsimula kay A11, tapos ano to class? A12, tapos A21 na pala to class, A21. A22. Ito yung mga hahanapin natin ngayon, class. Diba? A31. Alam mo na kung sino yung mga hahanapin. A32, A33, at saka, hindi, A43 pala to. A41 pala. A41. During lang. A41 to class. A41, diba? Fourth row, first column. Tapos ito, fourth row, second column. Okay? So yan, class. Pag na-determine nyo na class, okay, madali na lang to, di ba? Alam na natin. So, ibig sabihin class, pag meron ka ng ganyan, pag nandito ka na, pag naisulat mo na yung mga kailangan mong hanapin, iisa-isain lang natin, kamukha ng ginawa natin dun sa addition and subtraction. Okay, so unahin natin si A11. Ngayon class, dito sila nagkaiba class. Pag A11, class, ano kasing ibig sabihin ni A11? Ibig sabihin, first row, first column. Tama ba? Kaya nga 1-1, di ba? First row, row tong una, column yung pangalawa, di ba? So yung gagawin daw nito, dito papasok to class yung summation ng products. Okay? So anong ibig sabihin? Dun sa una class, dun sa unang matrix which is A, kaya dapat nakaayos sila, naka-arrange talaga sila. Kung A yan, A dito, B dito. Kung B A yan, B dito, A dito. Kasi titignan mo ngayon class, eto class, 1. Ibig sabihin row 1, di ba? Tapos 1 dito, column 1. Row 1, column 1. Ibig sabihin, i-multiply mo yung buong row 1 dun sa buong column 1. Yun yung ibig sabihin class. So, paano mo i-multiply yung buong row 1 sa column 1 class? So, i-multiply mo lang muna yung pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, sino yung unang number sa row 1? Si 2. Di ba? So, si 2 class, ito, si 2. Tapos, sino yung unang element sa column 1? Si negative 2. Ibig sabihin, sila yung pag-multiply mo class. Si 2 at saka si negative 2. Okay? Next, yung pangalawa naman class, si 7 at saka asan yung pangalawa kay column 1? Si 3. So, si 7, i-multiply mo kay 3. Tapos, yung pangatlo class, si negative 5, yung third element sa column 1, at saka yung row 1, tapos yung third element dito class, ito which is negative 1, sila naman yung pag-multiply mo. Negative 5, saka negative 1. Tapos class, dyan papasok si summation. Ibig sabihin, ipag-a-add mo lang yung tatlong yan class. Okay? So, pakisabi nga yung sagot dyan class, paki-calculator, paki-type yung sagot dun sa chat box natin. Mukhang wala kayong hawak ng mga calculator class ha. Sige,
Sagot nga class, kung ano yung sagot natin dito. KA11, pakitype. So, buburin ko na siya class, ilalagay na natin siya. So, A11. Yun, 22. Okay, ibig sabihin, yung value ng A11 mo dito sa sagot natin, class C, yung product ni AB, 22. Okay? So, ganun lang din, uulitin mo lang siya sa lahat, class. So, example natin, ulitin natin para mag-gets lalo natin. Kunwari, hahanapin na natin is ito class, A32. 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 Ibig sabihin, class, pang ilang row? Pangatlo. So, nasan yung pangatlong row dito, class? Ito, di ba? Ito yung pangatlong row. Okay? Nakakasunod, class, ha? Tapos, pang ilang column, class? 2. Ibig sabihin, pangalawang column. Nasan yung pangalawang column dito, class? Ito, di ba? Okay? Ibig sabihin, yan yung pag-multiply mo. So, kamukha ng ginawa natin kanina. So, yung unang element, which is element natin is si 4. Mumultiply natin dun sa unang element ng column naman, si 7. So, 4 times 7. Okay? Tapos next, si 2 at saka si negative 4. Okay? So, laging left to right yung pagkakasunod-sunod. Tapos, up, down naman pag column. Okay? So, 2, negative 4. Tapos yung pangatlo class, si negative 2 at saka si 1. So, negative 2 at saka si 1. Okay? So, i-add lang daw natin yung tatlong yan. So, ano yung sagot dito kay A3 to class? Paki-type 18. Yun. So, 18. So, gagawin mo lang yan hanggang makumpleto mo to class. Okay? So, ganun lang class na. Ganun lang si multiplication. Okay? Ganun lang si multiplication. So, pag tinuloy mo na yan, class, ito na yung lalabas dyan. Ayan. Tignan mo, class. Ito yung hinahanap natin, di ba? Si C11 hanggang kay C42. Okay? So, pinangalanan niya ng letter C. Ayan pala. Dapat pala pinangalanan natin. So, pwede ring A, B, or pag sinabi na palitan mo yung pangalan, gawin mo C, kailangan natin gawin C, class. So, dahil C yan, class, C na rin yung ginamit niya sa mga elements. So, C11, C12, okay? Parehas lang yan ang ginawa natin, class. Ito, kinuwan na niya lahat, diba? Ito yung kinuha natin kanina, class, si 18. Saka si 22, diba? So, pag natapos mo na, class, ito na yung magiging itsura ng sagot natin. Okay? So, ganun lang siya, class. Medyo, siguro nakakalito sa iba, pero madali lang siya. Actually, practice lang naman yung kailangan dyan, pero madali na lang. Okay? Pag nasanay na kayo, class, makikita nyo, hindi nire-recta nyo na sa calculator, hindi nyo na sinusulat. Pero ngayon, dahil nagpa-practice pa tayo, sulat-sulat muna, class, para hindi tayo malito. Okay? Okay, practicein natin, class, yung ginawa natin dito, yung ginawa nating diskarte. Ano kasing unang gagawin natin? Kunwari ito, class, hinahanap is si product ni CE. So, wala na siyang ginamit na letter, di ba, class? So, CE na lang din agad yung gamitin natin. Okay, so para malaman natin yung size ng CE natin, class, yung sagot natin, kailangan nating, ano yung first step natin? I-determine yung size ng mga matrix. So, dahil CE yan, dapat nandito si C, una si C, pangalawang nakasulat si letter E. Okay? So, ngayon, dahil okay na, nasulat na si C, nasulat na si E, i-determine na natin yung size. So, anong size to, class? 1, 2. So, 2 rows by 1, 2, 3, by 3 columns. Tapos, ito naman, class, 1, 2, 3. So, 3 rows naman by 2 columns. Okay? So, conformable, class, tama? Pwede natin siyang i-multiply kasi parehas yung nandito, class. Ngayon, class, ano yung size ng CE natin, class? Yung nasa labas niyan, di ba? Ito, ibig sabihin, yung CE natin is a 2 by 2 matrix. So, yung sagot natin dapat 2 by 2. Okay? So, kung 2 by 2 yan, ilan yung unknowns natin, class? Ilan yung elements na hahanapin? 4 lang. Okay, so si A11, A12, A21, at saka A22. Kasi 2 by 2, ibig sabihin 2 rows, 2 columns. So, 4 lang. Okay, so ganun lang, class. Tapos, mag-proceed ka na, class, dun sa pagkuha ni class, ng mga value. So, si A11, class, anong gagawin kasi ni A11? Yung
1 na to class, ibig sabihin, first row ng first matrix. So, itong buong row na to, i-multiply mo lang daw dun sa first column kasi A11. Okay? So, 9 times negative 1, 10 times 3, negative 3 times 0. Tapos, i-add mo lang lahat. Okay? So, ganun lang class, di ba? Madali lang si ano. Practice lang yung kailangan natin. So, pag nag si A11 nung sagot is galing pag etong 9, 10, negative 3, minultiply mo dito. Ito yun, si 9, 9 times mo dun sa una, negative 1. Tapos si 10, saka si 3, ayun yung 10, 3. Tapos negative 3 at saka si 0, negative 3, saka negative 3, saka 0. Ito yun. Tapos add mo lang, makuha mo si 21, di ba? Okay? So, madali lang class. Kailangan nyo lang i-practice yan para hindi kayo malito. Okay? So, yun lang class. Ito, other example, so pwede nyo practicein to class during free time nyo or dun sa time natin. Ito yung sinasabi ko kanina class, si A at AB is not equal sa BA, okay? So, tatandaan nyo yun. Ngayon class, yun lang yung module 1 natin. So, yung itong example na huli, pwede nyo practicein yan class. Okay? Isa pa pala class, teka lang class, i-stop recording ko na class para hindi masyadong malaki yung